Okay mga kadudot, magandang araw sa inyo lahat. So, share ko lang sa inyo, according sa LTO, since May 24, 2025, lahat ng mabibili, ibinigay, kinuha ng hulugan, kailangan nakapangalan na sa atin. Lahat ng motor vehicle, kasama ng motor dyan, tsaka mga sasakyan. Ngayon, lahat ng nabili, bago yung May 24, 2025, according sa kanila, kailangan natin yan iparehistro o ipapalipat sa pangalan natin kapag ito ay ipinarehistro na natin. Ano ba yung karaniwang tanong sa atin? Paano kung wala na yung deed of sale, wala na rin yung dating may-ari, wala na rin yung ID with signature, tapos pwede po bang i-drive natin yung motor kahit hindi sa atin nakapangalan o yung sasakyan? Tinanong natin sa kanila yan, hindi pa tayo binibigyan ng sagot, so may part ito. Pero yung mga tinatanong ninyo kung ano yung mga requirements na kailangan pagka magpapa-change name registration tayo, una, naka-notaryo yung ating deed of sale, dapat notarize yan. Original ORCR, original receipt, original certificate of registration. Kailangan din ng clearance from Highway Patrol or PNP. Ang halaga nun ay around 300 to 500 pesos. So, kailangan din natin ng ID. And then, remind ko din kayo, sabi ni LTO, upon nabili natin yan, ibinigay sa atin, second hand, meron silang 20 days grace period na binibigay sa atin na mailipat na yan sa pangalan natin. Meaning, hindi nangangahulugan within 20 days, nakapangalan na. Ibig sabihin, 20 days para ma-process natin yan. So, after 20 days, kung nakaprocess na yan, good na tayo. Kasi nasa kanila naman, kung gano'n nila kabilis mapaprocess yan, may lilipat sa pangalan natin. Ang sinasabi lang naman, dapat within 20 days, ma-process na natin yan, makompleto natin yung documents.